Isang malaking pribilehyo po ulit ang makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon sa kongregasyong ito. Tayo po'y manalangin po muna. Panginoon, maraming salamat, Ama, sa oras na ito at hindi po sa iyong simbahang ito, Panginoon, na tinipon po kami, Panginoon, upang sabayin ka namin ng sabay-sabay, Panginoon, na hindi lamang po namin mababasa, mapapakinggan ng iyong salita, ang higit sa lahat, amin pong ma-i-apply ito sa aming buhay, hindi po mga iba pong kapatiran, Panginoon. Sa bawat simbahan na tinalaga mo, Panginoon, gabayan mo po kaming lahat. Pagong po kami sa iyong kalwalhatian na ikaw ang siyang sentro, Panginoon, ng aming pagsamba sa umagang ito. Lahat po na ito aming pinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nasabi po sa akin ni ating Pastor Ariel, na kayo po ay nagsisiris sa Book of Prophets. At isa pong malaking kasiyahan para sa akin, nalaman ko na ang Book of Prophets sa Bible, kung inyong reality speaking, no, ilang beses nyo na po nabasa ang Book of Prophets, mga propeta. No? Medyo mahirap unawain kasi ito ay isang propesiya. Diba? Bagamat sabi nga po ay ito ay naganap na. No? Lahat ng propesiya sa Old Testament ay nangyari na. Then ang dinalaman ng Book of Prophet, though I think naibahagi na ni Pastor Ariel po sa inyo, no, na may dalawang parte po kasi ito, dalawang division. Yung tinatawag na major and minor prophets. No, yung sina Isaiah, Ezekiel, so yan yung part ng major prophets. Then the rest ay minor prophets. Naiisa lamang naman po ang tema nito, bagamat iba't ibang konteksto sa bawat propeta at sa bawat pag-address nila sa mga tao, but especially sa Israel, but at the same time, sa kabila ng iba't ibang kontekstong ito, may pinahihiwatig, of course, siyempre, ang ating Panginoon. Kung ating bibigyan ito ng resemblance and comparison, since then and now, ang Panginoon, the way na siya ay mag-correct, mag-rebuke, mag-speak, no, sa kanyang mga anak, true nation True nation. Okay, so dito po sa ating nabasa sa chapter 1 and so on, kung titignan niyo po yung mga lugar na nabanggit dito, siguro aware naman po tayo ngayon sa nangyayaring gera sa Israel, no? Sa nangyayaring kaguluhan. At kung titignan natin yung mapa, yung location ng Israel, no, ito yung Israel and then may mga neighboring country siya, hindi ba? So parang, actually parang na-sandwich nga siya. So yung Egypt, kung hindi ako nagkakamali, no? Syria, Lebanon, Jordan, then Saudi Arabia, and the rest. Yung mga binanggit na lugar dito, of course, sila ngayon yung modern country na Syria, Lebanon, Jordan. Okay po. Dito sa chapter 1, makikita po natin, ito yung mensahe ng Panginoon. Parang, imagine po natin parang isang dart. Alam sa dart, no? Yung board, no? Ito yung inaano ng Panginoon sa iba't ibang nation. Pero tinatarget ng Panginoon talaga, binubulsay niya yung Israel. Nasa gitna. No? Bagmat binanggit niya yung ibang nations, ito yung mga kamalian na inyong ginawa. Pero tinatarget niya rin mismo yung Israel. And in particular, ang tinatarget niya ron, yung pamumuno ng hari. No? Yung gobyerno. Kaya nga itong Book of Prophets, lalo na sa ating mga Pilipino, naging ano ito, no? Itong last election, no? Naging last year, no? Naging prominente ito na palaging madalas sa mga ibang simbahan, ito ay ipinipreach na kung saan nabigyan ng buhay. No? Marami sa mga evangelical church, hindi naman sa iniiwasan, no, na i-preach ito, of course, yung Bible isang buyan, salita ng ating Panginoon. Pero very rare po talaga, no, yung nangangaral, nagpapahayag patungkol sa Book of Prophets na galing po dito. At nung na-share sa akin ni Pastor Ariel, well, I'm glad, no, na isa kayo doon, no, na nag-aaral sa aklat na ito. Kasi ang dealings more on nations talaga. And again, bigyan natin resemblance, in particular, sa gobyerno. No?
sabi ng isang politician, hindi ko na bagitin yung pangalan, no? Filipino politician. Okay, pero Christian siya. Sa isang interview, nung naitanong sa kanya kung parang, well, kasi kanyang pinapahayag talaga, no? Na siya ay isang Kristiyano. It is truly nakilala bilang isang Kristiyano. Pero nung tinanong siya, honest naman siya, no? Nung tinanong siya kung ano sa libro sa Biblia yung kanyang iniiwasan. So of course sabi niya yung Book of Prophets kasi talagang marireview ang isang politician o nasa gobyerno kasi it talks about kung paano dinidil ng hari during that time ang mga Israelita, kung paano niya ina-administer yung justice and righteousness ng ating Panginoon at yung katanungan kung talaga bang ina-apply niya yung justice and righteousness ng ating Panginoon. So ito po nilalaman ng prophets. At ganoon din po dito sa Book of Amos. Si Amos, no, na kung saan tinawag siya ng ating Panginoon, of course, Amos, English words, na ibig sabihin din sa Hebrew, English translation, carried by God. Okay. At siya ay isang, sabi ko niya dyan sa chapter 7, no? Si Amos lang yung nag-claim sa lahat ng propeta na sinabi niyang hindi siya professional prophet. Siya ay isang shepherds. No? Tulad ng pangalan ng simbahan nyo, no? Shepherds. Siya ay isang pastol na kung saan siya din ay nag-aalaga ng fig tree. No? Na siya ay tinawag ng ating Panginoon. At yung kanyang location, bayan ni, of course, isang buo as a whole country sa Israel, pero siya ay nasa southern portion, nasa Judah. Okay po? Medyo mabalik lang po tayo, no? Kasi pagka binabasa po natin ang Book of Prophets, hindi po may iwasan dyan yung historical background din talaga, no? In order for us to understand yung message doon sa prophet, we need to go back and we need to understand doon sa historical background nito. So, madaanan lang ho natin, di ba? Nung after ni Solomon, okay, yung 12 tribes, sila ay nag-divide. Okay? 10 tribes against sa 2 tribes. Okay po? So yung 2 tribes, sila yung napunta sa Southern Kingdom, which is yung Judah tsaka Benjamin. Okay? And the rest yung 10 tribes, doon na, no, sa north. Na kung saan yung Judah ang may pinakamalaking land, portion of land. Okay? So si Amos galing doon sa land of Judah. Isa siyang shepherd na nag-aalaga din ng fig tree na napaka-importante yun ng fig tree nung time na, which is actually hanggang ngayon, no? Isa sa pinakamahal na puno, no? Dahil diyan kinukuha yung maraming part ng sa medisina ay diyan na kinukuha. Nung panahong iyon, ganun din. Okay, so ito yung trabaho ni Amos. So inadmit niya, hindi siya isang professional na propeta. Na hindi tulad din na Isaiah, Ezekiel, Joel, Jonah, Micah. So itong mga ito talagang ang trabaho ng mga ito, professional mga ito ay isang propeta. Although hindi naman ibig sabihin, wala nang kredibilidad si Amos dahil sa kanyang pagkakaklaim na iyon. Once na ang Panginoon, tinawag ka, regardless kahit anong klaseng profession meron ka o meron tayo, once tayo ay tinawag ng ating Panginoon sa gawain, hindi iyon tinitignan ng Panginoon. Okay? Ang tinitignan ng Panginoon, yung puso. Yung puso, yung kredibilidad na puso, yung faithful na puso, yung pusong susunod sa Kanya. And very fact, during the time, again, historical background, maraming mga propeta, lalo na time ni Isaiah. Maraming mga propeta. Alam din iyon ng ating Panginoon. Pero sinabi din po ng ating Panginoon sa Book of Isaiah, bagamat maraming mga propeta, pero hindi ko sila nire-recognize. Kasi bagamat maraming propeta, pero yung kanilang puso naman ay malayo sa ating Panginoon. Well, sa katauhan ni Amos, bukod sa iyon yung meaning ng kanyang pangalan, carried by God, isang shepherd from the land of Judah, na kung saan malamang kilala din siya ng mga tao. Based sa kanyang profession bilang isang shepherd, yung kanyang credibility,
Okay? Yung kanyang integrity, kaya tinawag din siya ng ating Panginoon to proclaim yung kanyang salita sa buong Israelita. And then siya ay galing sa land ng Tekoa. No? Tekoa, translation sa English meaning trumpet. Di ba? Parang, so, of course, katulad ng ipanahin kanina no, ni Brother Pong, no, walang aksidente sa plano ng ating Panginoon. No? Hindi tayo naniniwala sa aksidente. No? Lahat ng nangyayari ay pinlano ito ng ating Panginoon. Sabi nga din ng aking pastor, pinagtagpi-tagpi ito, no? Pinag-connect-connect no, ng ating Panginoon. So, Tekoa means trumpet. So, kung makikita natin, no, isang tao, isang propeta na tinawag ng Panginoon from land of Tekoa, meaning trumpet, to announce no, yung message ng ating Panginoon. Napakahalaga nung panahong iyon ang mga trumpeta. Of course, siyempre, wala pa naman technology tulad dito, may speaker tayo, no? That time, kapag may i-announce, alam ng mga tao yung tunog ng trumpeta. No? Alam nila, may iisang tunog lang yan. Okay? At yung pagtunog nito, ancient times, every 1 kilometer, no? Every 1 kilometer, okay, may naka-station na may hawak na propeta. No? Kasi siyempre naman, pag nagpatunog ka ng propeta rito, yun yung range na maaabot ng sound ng tao during the time, in every 1 kilometer. No? So kaya sa buong bansang Israel, meron talaga. Kapag in-announce na, inatunog na yung trompeta, lahat yung attentive na sila. So ibig sabihin, may mensahe ang hari. Okay. So from Dan of Tekoa na kung saan makita natin ang Panginoon, ginamit niya ito para makuha yung atensyon ng mga tao na siya ay may mensahe para sa kanila. So si Amos, though he claimed himself, hindi siya isang professional na prophet, but instead, isang shepherd. Pero yun nga, dahil sa kanyang integridad, yung kanyang pagiging tapat sa Panginoon, kahit man siguro ayaw niya, parang si Jonah, no? Na kahit tumatakbo, pero since siya ay tinawag ng ating Panginoon, nag-respond siya sa call ng ating Panginoon. Again po mga kapatid, no? Once na tayo ay tinawag ng ating Panginoon, hindi rin natin kasi pwedeng sabihin na kung saan, eto lang ako, eto lang yung aking trabaho, no? Eto lang yung aking katayuan, paano ako tatawagin ng ating Panginoon. Hindi po tinitignan yun ng ating Panginoon. So, ang tinitignan ng ating Panginoon, yung puso natin na magre-response at magre-reply sa kanyang calling once He called us na mag-involve sa kanyang ministeryo o sa kanyang gawain. Tulad ni Amos. Okay po. So, titignan po natin dito sa mensahe ng ating Panginoon, bagamat of course, medyo mahaba no, yung Book of Amos. 9 chapter po yan. Then buksan po natin ating Biblia sa chapter 5 verse 14. Central verse po no, ng Amos. Sabi niya po dito, seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say He is. Sa chapter 5, verse 14. And this morning po, I entitled this message is, God is leading. Ang Panginoon ay nakikiusap. Saan ka makakita? No? Yung ating Creator, siya pa yung nakikiusap sa kanyang nilikha. Di ba? At dito sa buong, and I hope no, nabasa nyo na po yung buong Book of Amos, no? Na from chapter 1 to chapter 9, na kung ating i-analyze yung content po nito, yung substance of this book, nakikiusap talaga ang Panginoon sa tao, especially sa Israelita, sa pamagitan ni Amos. At maging si Amos din, no, probably, no, ramdam niya kung gaano nakikiusap ang Panginoon sa mga Israelita. And he himself, ganun din yung kanyang gesture sa kanyang fellow Israelites, na nakikiusap siya.
God is pleading. Nakikiusap ang ating Panginoon sa kanila at sa panahon din po natin ngayon. Nakikiusap ang ating Panginoon. At tulad po ng aking nasabi kanina, aware po tayo no, sa nakaraang election, tama po? And aware din po tayo na karamihan sa mga kapatiran, parang nakakatuwa ng tingnan. Ang daming mga nagpopong sa social media, di ba? Although sa kabilang lahat ng iyon, may mga nakakalungkot din, no, na magkaibigan, magkamag-anak dahil magkaiba sila ng political preference, no? Nagkaroon ng conflict, okay, pinlock sa FB. Okay. So, isa ito sa nakakalungkot. Pero, nung panahong iyon, marami rin sa evangelical circle na kung saan ang Book of Prophets ay madalas ipinipreach. No? Kasi sinasalamin nito yung buhay, no? Yung mukha ng lipunan. No? Sa bawat anong bansa or Christian nations, no? Ito madalas lagi ang tinitignan, yung Book of Prophets. No? Ano ang mensahe ng Panginoon noon at ngayon as a nation and as individual sa book na ito. At dito po sa Book of Amos, makita po natin, ang Panginoon ay nakikiusap sa kanyang mga anak. At sa kanyang pakikiusap, since God is pleading, no, sa kanyang mga anak, at ganun din po sa atin, base sa kanyang pakikiusap, at base na rin po dyan, sa sinabi ni Amos, na ibinigay na mensahe ng ating Panginoon sa kanya, no, ginagawa ng ating Panginoon yung kanyang makakaya. Or, He do His best. As much as possible, lahat po ng best ng ating Panginoon para sa benepisyo ng kanyang anak ay kanyang ginagawa. So lahat po tayo dito, karamihan dito sa atin mga magulang, hindi po ba? Mga magulang, again, mga magulang. Lahat po tayo ninanais natin para sa ating mga anak. Na dati siguro nung single tayo, no, or nung single ka pa, iisipin mo lang talaga para sa sarili mo. Pero may pamilya ka na, may responsibilidad ka na, may anak ka na, iisipin mo na lahat ng best gusto mo ibigay sa iyong anak. Ganon din po yung ating Panginoon. The way yung kanyang pagtrato sa mga Israelita at hanggang ngayon sa atin. Di ba? Tayong mga magulang, masasabi ho ba natin na yung ating mga anak ay hindi mo nagkamali? Masasabi ho ba natin na yung ating mga anak ay hindi nagkamali o hindi nagkasala? Once in our life, tayo din po ay naging anak minsan, no? Sa ating mga magulang at tayo ay nagkamali din, no? Sa ating buhay. At yung pagtrato sa atin, yung response ng ating magulang sa atin, andun of course yung dinisiplina tayo, pero yun po ay disiplina ng pagmamahal. At the same time, ginagawa pa rin po lahat ng ating magulang, tulad ng ating Panginoon, yung lahat ng kanyang makakaya, lahat ng best, ibinibigay po niya sa kanyang mga anak. Una po dyan, He bless. Sinasabi niya sa mga Israelita noong panahong iyon, hindi dahil sa parang sinusumpatan niya yung mga Israelita. No? Ang Panginoon never nanumbat ang ating Panginoon. Kung may mababasa tayo sa Biblia na sinasabi ng Panginoon, no, na inalaya ko kayo sa inyong pagkakaalipin, inalaya ko kayo, ako nagbigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan, yung po ay hindi tono ng panunumbat. No? Yung po ay tono ng pagpapaalala. Na sinasabi ng Panginoon, no, kasi pag sinabi kasing tono ng panunumbat o nanunumbat, no, alam naman ho natin na ang isang sumbat ay isang uri ng kasalanan din. So kung ginawa yung Panginoon, nagkasala siya, pero hindi pwede mangyari, no? Dahil never na hindi magkukumit ng kasalanan ang ating Panginoon. So kung sinasabi po yun ng ating Panginoon, yun po ay tono ng pagpapaalala sa kanyang mga anak. So sinasabi niya, no, kung paano niya binless yung bansang Israelita. Muli, sinimulan niya, no, na kung saan ako ang nagpalaya sa inyong mga ninuno
buhat sa pagkakaalipin. At kung bakit kayo, it seems, during that time, no? Kasi yung binanggit ko nga po sa chapter 1, si time ni King Jeroboam, na Jeroboam II, na kung saan, ito pa po yung time na kung saan prosper pa yung bansang Israel. No, mayamang ano pa, mayamang bansa pa, malakas na bansa pa. Okay, pero at the same time, hindi nila namamalayan, habang yung kanilang ekonomiya tumataas, lumalakas sila bilang isang bansa, pero yung moralidad, bumababa. No, bumababa. At ito ang dinidil ng ating Panginoon. No, walang question na ron sa pagiging isang malakas na bansa, no, sa pagiging isang magandang ekonomiya, but at the same time, bumabagsak yung moralidad. Nakakalungkot, may mga bansa sa West na kung saan ang kanilang roots ay Christianity, no, na kung bakit din sila masabing umuunlad, no, dahil sa Biblia, yung nilalaman ng kanilang constitution ay galing sa Biblia, but at the same time, little by little, yung moralidad ng mga bansang ito sa West ay bumababa. No, i-mention na ho natin, like for example, no, sa Amerika, di ba? Matagal nang ipinagbawal yung pananalangin. No, nagkaroon sila ng batas, no, na bawal manalangin sa bawat eskwelahan. So ngayon, ang matinding issue sa kanila ngayon, legal na yung abortion. Legal na yung abortion sa kanila. Okay, so isang nakakalungkot. Pero anyway, ginawa lahat ng ating Panginoon ng best sa kanila sa pamagitan nito. Binless niya, ipinakita niya sa bansang Israelita. Marahil ganun din sa ating buhay. No? Sa ating buhay, although ang tao madalas ang binibilang niya kasi sa ating buhay, no? Kaya nga sa Himdan may kantang count your blessing. Count your blessing one by one. So instead na i-meditate, i-count natin kung ano man yung parang bad experience o bitter na ating naranasan, ando na yun nakalipas na yun Pero lahat ng mga bad experience na ito or bitterness na ito ay i-change naman ito ng ating Panginoon at papalitan niya ng into better one. At isa doon, yung blessing na binibigay niya sa ating buhay. Na ating tignan din, paano tayo binebless ng ating Panginoon sa ating buhay. Of course, alam din naman po natin, pag sinabi kasing blessing, karamihan din kasi sa mga tao nakatuon sa material, no? Tangible. No? Pero hindi lamang po doon umiikot, no, ang blessing ng ating Panginoon. Yung pagising pa lang natin sa umaga, hindi ba blessing na yun ng ating Panginoon na nakadilat pa tayo ngayong umaga. No, marami yung iba hindi na nakadila. No, blessing ito ng ating Panginoon. Pangalawa po, sa paggawa niya ng lahat ng kanyang makakaya, and at the same time, no, binebless tayo ng ating Panginoon, binebless niya ang bansang Israelita, but at the same time, bilang isang magulang, bilang isang ating Diyos, na sinasabi rin ni Amos sa kanila, He wants us. Andun yung pagpapaalala ng ating Panginoon. Dirin nyo, no? Simula nung nabuo sila bilang isang nation doon sa Egypt, time pa lang ni Moses, well, of course si Moses considered as a prophet also, andun na, nag-raise na ang Panginoon ng propeta sa buhay ng mga Israelita. Hindi nawalan. Ibig sabihin, hindi nagkulang ang Panginoon ng paalala sa kanila. Kasama iyan sa best ng ating Panginoon na kanyang ipinapakita at ibinibigay sa Israelita. Simula nung maitatag sila bilang isang nation, time ni Moses, from slavery, up to this present actually, hindi nagkukulang ang Panginoon ng paalala sa kanila. Diba? Kumbaga, hindi sila sinukuan at never susuko ang Panginoon sa kanila. Ganun din naman tayo mga magulang, hindi ba? Never nating susukuan ng ating anak God, kahit gaano pa no? Pasaway. No? Sa mga anak naman, no? Huwag naman kayo maging pasaway. No? Huwag naman, hindi pala ako susukuan ng ating magulang, sabi ni Pastor. No? Huwag naman po ganun, no?
Pero ito yung ginagawa ng ating Panginoon. Continue. No, pinapaalalahanan niya yung mga Israelita. Hindi ba napakaganda ganun din sa ating personal na buhay? Sa ating personal dealings and personal relationship sa ating Panginoon. Tanong ko, paano kayo pinapaalalahanan ng ating Panginoon? Hindi man tayo mapaalalahanan ng ating kapwa, pero ang Panginoon hindi siya magkukulang ng paalala sa atin. Sinabi nga din dyan sa buong na iyan, di ba? Sabi ng ating Panginoon, hindi na nila alam kumilala, no, ng tama at mali. Hanggat meron pong nananatili sa ating puso, sa ating pagkatao, na nadedetermine natin kung ano ang tama at mali, ibig sabihin mo niyan, patuloy nakikipag-usap pa rin ang Panginoon sa atin. Kasi ang tao kapag hindi niya na alam ang tama at mali at lahat ng kanyang nakikita ay puro kamalian, based po sa tinatawag na Reformed Theology, hindi po siya pinili ng ating Panginoon. Matigas na ho yung kanyang puso. Pero hanggat tayo ay nakaka-recognize pa ng tama at mali at nasasaktan, no? Bagamat masakit po talaga, no? When God remind us and when God rebuke us sa ating mga pagkakasala, sa ating mga pagkakamali, talagang masasaktan tayo. Mabobrok ka talaga. Especially kapag ang ginamit ng ating Panginoon is yung ating kapwa. Masakit talaga. Pero mas maganda po yun. Ibig sabihin, tuloy. Yung pakikipag-usap sa atin ng ating Panginoon. Pangatlo po, ito po, no? Kasama po sa best ng ating Panginoon na pinapakita niya sa mga Israelita. Bagamat kasi mga Israelita, ayaw ng mga ito eh. And tayo din naman, normally ang tao. Ayaw natin na dinidisiplina tayo. I-discipline. Kasama po sa kanyang best na pinapakita sa mga tao, sa Israelita. Part po yan. Yung discipline. Po. Sa atin po mga magulang, hindi ho ba natin dinisiplina yung ating mga anak? Hindi ho ba natin dinidisiplina? At tayong mga naging anak, hindi pa tayo na-disiplina ng ating mga magulang. Diba? Lahat ho tayo dumaan sa disiplina ng ating magulang. Natatandaan ko noon, no? Kahit na high school ako, yung nanay ko, pinapalo ko ako. May no? Sa bahay may mahabang hindi siya stick, no? Hindi ko lang po alam kung ako lang nakaranas noon yung mga kasing edad ko, no? Kapag ang magulang na malo, yung nanay ko, ano siya, no? Tawag na namin pambambo, no? May pambambo. So, talagang papaluin ka. Well, of course, ngayon kung titignan natin yan, parang napaka-brutal naman, no? Pero nung panahon yun, hindi namin alintana eh. No? Hindi pa uso noon eh. No? Kasi ang pangalan nun talaga, disiplinahin ang anak. O ito ngayon, tinatawag nila, no? Bawal na dapat yan, especially sa West. No? Bawal na yan. No? Pero, pag nakikita ko yun noon, no? Medyo attentive na ako. Kami rin ng mga kapatid ko, pag nakikita namin yun. So, sumusunod na kami agad, no? Sa aming magulang. Ganon din yung ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tanong po ulit, paano ka dinidisiplina ngayon ng ating Panginoon sa iyong personal na buhay? Maaaring masabi natin, wala naman akong, of course, parang wala namang grievous sin akong ginagawa ngayon. Wala naman akong nagagawang pagkakamali. Paano nga ba ako didisiplinahin ng aking Panginoon o ng ating Panginoon? Bagamat wala kang ginagawa, but sa punto ng iyong buhay, sa punto ng ating buhay, may ginagawang pagbabago dyan ng ating Panginoon. No? Kasi may mga talaga tayo, may mga gesture and mannerism tayo na akala natin appropriate, akala natin tama. Even yung small detail na yun,
concern ng ating Panginoon at dinidisiplina tayo doon na mabago yun sa ating buhay. Well, of course, during that time of Amos, as a nation, ito yung dealings ng ating Panginoon. So, ano ngayon yung dead end now na mensahe ngayon ng ating Panginoon sa ating buhay bilang isang individual Christians. So, dito po, no, as God is pleading sa mga Israelita at ganoon din po sa atin, He do His best sa kanyang pakikiusap. Sino? Ang Panginoon nakikiusap sa atin at laman ng kanyang pakikiusap, sinasabi niya, ito yung aking pagpapaalala, ito yung aking ginagawa sa inyong buhay para ito sa inyong kabutihan. Pangalawa po, base sa kanyang pakikiusap sa tao, ino-offer din ng ating Panginoon. He offered His goodness, yung kanyang kabutihan. Maraming beses niya iyan pinakita at ibinigay sa Israelita. Ganon din po sa atin. Lahat po tayo nakatikim at nakaranas, hanggang ngayon, nakaranas ng goodness ng ating Panginoon. Hindi natin, wala ni isa man tao ang magsasabing hindi niya naranasan ang goodness ng ating Panginoon. Lahat tayo, lalo na mga Kristiyano, naranasan mo natin iyan. Bagamat sa mga hindi naniniwala sa Diyos, no, sa mga atheists, sa mga agnostic, no, or eclectic, may tinatawag po tayo na common and special grace. Ibig sabihin ng common grace, so lahat ng tao sa mundong ito ay nabibiyayaan ng ating Panginoon. Lahat ng tao sa mundong ito, yung sinag ng araw, no, ay biyaya ng Panginoon. So lahat tayo doon, no, nakakatamasa noon. Nararanasan natin ito. Yung special grace, ito po ay naka-address at particular lamang po sa ating mga Kristiyano. Ano ibig sabihin ng special grace? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, nakilala natin siya. Na kung saan maraming tao ang hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Pero tayo na naniwala sa Kanya at sumamba sa Kanya, special grace po iyon ng ating Panginoon, na yung ating puso, no, nakilala. Kumbaga, or should I say, kinilala tayo ng ating Panginoong Hesus. No? Pinili tayo ng ating Panginoong Hesus. Iyon ang special grace. When God offered His goodness, una niyang ipinakita, ibinigay yung kanyang pagmamahal. God's love to His people. Di ba ganyan yun? Sa Old Testament, alam natin na kung saan, alam natin yung story na, no, na yung aksidenteng na nahawakan yung ark. Di ba? Yung kasi banal yung ano, di ba? Yung Ark of the Covenant. Di ba? Ang dapat bumubuhat lang dito yung mga priests, tapos hindi nila bubuhatin ito by their own hands, no? May pole, no? Susuksok nila yon and i-carry yung Ark of the Covenant. Then may incident po doon na kung saan, no, akala ng taong iyon ay tutumba, no? Hinawakan niya. So ano nangyari sa kanya? Nakapiko agad. No, so makita natin kung gaano kataas yung standard ng ating Panginoon, no, in terms sa kanyang pagiging banal, no. Pero dito makita po natin God's love to His people. Masasabi natin, no, unlimited na pasensya ang ibinibigay ng Panginoon sa Israelita. One click lang, pwede niya nang i-wipe out ang buong Israelita. Maging ganoon din ang bawat isa sa atin. Diba? One click lang. No? Dahil siya ay ating banal na Diyos, no? At tayo ay makasalanan, one click lang, kaya niya tayong i-wipe out. Pero hindi ito ginagawa ng ating Panginoon. Dahil ito saan? Sa kanyang pagmamahal sa atin. No? God's love to His people. Yung kanyang pagmamahal, na ang haba ng kanyang pasensya or unlimited, hindi siya titigil hanggat hindi tayo natututo.
Hanggat hindi natin nare-realize kung ano man yung kamalian natin o kung ano yung dapat baguhin sa atin, hindi tayo tatantanan ng ating Panginoon. Hindi ko ba napakaganda? Base iyan sa kanyang pagmamahal. Unlimited yung kanyang pasensya, hindi kanya susukuan. Kung ano yung pinakita niya sa bansang Israel as a nation, ganon din sa atin as individual. Hindi kanya susukuan. Kaya, huwag tayo magtaka kapatid na kung tatanungin natin sa ating sarili, parang paulit-ulit na lang itong problema ito sa aking buhay. No? Kaya inuulit-ulit siya ng Panginoon kasi hindi pa tayo o hindi ka pa natututo o hindi mo pa na-master. Or kaya, medyo hindi naman bingi or hindi ka pa conscious doon sa mensahe ng ating Panginoon, no, sa iyong buhay. Kung bakit paulit-ulit na lang iyan. Di ba? So, dahil po iyon sa pagmamahal ng ating Panginoon. Then pangalawa po, again po, God's holiness to His servant. Dito nag-i-speak ang Panginoon, tsaka kay yung kanyang pagtrato kay Amos. Pwede naman, again, pwede tumakbo si Amos, pwedeng sabihin naman ni Amos, or siguro malamang tumagi din si Amos no? Hindi na lang isinulat, hindi niya na lang isinulat doon no? Pero based sa pag-a-analyze, malamang tumanggi si Amos kasi isinulat niya rin doon sa chapter 7, no? Ako ay isang ordinary shepherds. No? Pero again, no, dahil ipinakita ng ating Panginoon yung kanyang kabanalan sa kanyang lingkod, nag-reply si Amos. Na kung saan yung kabanalan ng ating Panginoon, yung kanyang kabaitan, through sa kanyang kabanalan, ito yung ipinadadama lagi ng Panginoon sa kanyang lingkod. At ganoon din po sa atin. Diba? Alam natin i-determine kung ano ang marumi at malinis. Tama po? Alam natin yan, no? Kung ano yung marumi at malinis. Kung iinom ka ng tubig na galing sa kanal, iinumin mo ba? Hindi, di ba? Kasi alam natin, marumi yan. Diba? So kukuha ka ng malinis na tubig at iyon ang iyong iinumin. Ganon din pinakikita ng ating Panginoon, no? Yung kanyang nature kay Amos at ganon din sa bansang Israel. Ako ang inyong malinis at banal na Diyos. No? Kasi dito kinwestiyon din ng ating Panginoon. Well, actually hindi niya kinwestiyon. Binanggit din ng ating Panginoon yung tinatawag na religious hypocrisy ng mga Israelite. No, kaya nga doon sa chapter 5, sinabi niya rin doon na hindi ako napiplease sa inyong mga inaalay, sa inyong kantahan. Hindi ako napiplease. Kasi ginagawa na lang yun ng mga Israelita during that time. By ano na lang, no? Parang by tradition na lang, by presentation na lang. Pero sa puso nila, wala yun. No, ginagawa nila yun, but at the same time, si King Jeroboam II, but still, no, bagamat yung Jerusalem nandun sa Northern Kingdom, but at the same time, pinapayagan niya rin na yung mga tao ay sumamba sa Asherah poles, no? Asherah poles kay El, yung Diyos ng mga Canaanites. No? So sinasabi ng Panginoon sa kanila, yung mga Diyos-Diyosan ninyong ginawa, bukod sa walang buhay, yung prinsipyo ng mga Diyos-Diyosan iyan ay immoralidad. And since you follow those gods, so therefore, ang application nyo sa inyong buhay, you also become immoral. Sa ancient Near East, well, of course, sa pag-aaral ng ating mga archaeologists, isa sa aral, pagdating sa reliyon, no, ng mga Sumerian, no, na kung saan, of course, yung kanilang Diyos ay si El. And ganoon din, I hope, natatandaan pa natin yung ating high school board history, no? Yung Code of Hammurabi. Okay. So, isa po sa aral doon, based sa kanilang paniniwala, no, na yun din yung background, we believe, doon din kinuha, background ng Roman religion, no? Yung tinatawag na temple sexual worship.
No? So immoral yun pagdating sa ating Panginoon. Doon yan nagmula. So nakita ng Panginoon, sinasabi sa kanila, again, bukod sa walang buhay ang mga yan, at hindi totoong Diyos yan, yung katuruan ng mga yan, na sinet ng tao is immoral. Kaya galit na galit ang ating Panginoon sa kanila. At pinakikita niya, ako ang inyong banal at malinis na Diyos. Huwag niyong gawin yung mga bagay na iyan. So sa ating buhay again, no, alam mo natin, well, bagamat hindi natin ginagawa iyon ngayon, di ba? Pero sa parte ho ng ating buhay, dapat nating kilalanin din or i-recognize kung ano pa ba yung ibang aspeto o area sa ating buhay, no, yung hindi okay sa Panginoon at kung ano dapat yung okay. At doon madidistinguish natin, magkakaroon ng separation kung ano yung dapat nating tanggalin, ipanalangin sa ating Panginoon at kung ano yung dapat nating ipagpatuloy na naaayon sa ating Panginoon. Again po, no? Bibihira, ay hindi bibihira, no? Ang tanging ating buhay na Diyos lamang ay nagpapakita niyan sa atin to teach us, to determine kung ano yung marumi at malinis. Sa iba yan, wala silang pakialam. Di ba? Sinabi mo natin doon sa chapter 7 ng mga high priest kay Amos, kung babasahin niyo po no, sa chapter 7, no, pinigilan na siya. Huwag ka na mag-preach sa amin. No? Bumalik ka ron sa Judah. No? Doon ka mag-preach. No? Huwag ka dito sa amin. Sinabihan na siya. Kasi iba yung kanilang principle. No? Bagamat sila ay naniniwala kay Yahweh, but at the same time, meron pa silang tinatawag na ibang Diyos. No? So sa atin sa ngayon, ma-transform natin yung bagamat may Diyos tayo, but sometimes hindi tayo conscious na meron tayo tinatawag na idols of the heart. So, na hindi natin alala natin, wala naman, kumbaga, hindi po question yung ating paniniwala pagsamba sa ating Panginoon. Pero again nga po, bilang isang taong hindi naman tayo perfecto at may pagkakamali din, sa mga small details na ito ng ating buhay, dinidid din tayo dyan ng ating Panginoon. At doon ipinapakita ng Panginoon yung kanyang kabanalan. And third po, God's providence to His chosen. So lahat po tayo, again, nakaranas ng providence ng ating Panginoon. Hindi lang sa physical o financial na aspeto, ganoon din ho, no? Maging sa spiritual. Okay po. May kapatiran noon sa Quezon City. Ako kasi nagaling ng Quezon City, yung aking unang church doon. Na kung saan ito po ay isang patotoo na kumalat. No? And I don't know kung nakarating na rin po sa inyo. Pero matagal ko ito. No? 25 years na po ba? No? Na kung saan lagi niya pananalangin is more on material blessing. Wala naman hong masama po doon. Okay? Wala hong masama po doon. Pero kung doon na tumofocus yung atensyon at ang nagiging definisyon ng blessing o ng providence ng ating Panginoon and doon sumesentro, so may problema na. Hindi lamang po doon nakasentro yung providence ng ating Panginoon. At kung tayo ay nananalangin na pagpalain ng ating Panginoon materially or financially, okay lang ho yun. Walang problema doon. Pero isama din ho natin, pagyamanin din tayo ng ating Panginoon sa spiritual na aspeto natin. Okay po. Tulad po ng aking nasabi kanina, no? Yung mga Israelita, mataas yung kanilang ekonomiya, no? Pero yung kanilang spiritual, yung kanilang moralidad, bagsak. No? Useless yun, no? Which is later on babagsak din yun. Which is after 40 years ng pagpapropesiya ni Amos, nangyari nga sa kanila. 40 years nung nag-prophecy si Amos sa kanila, nangyari nga sa kanila. Lahat ng kanilang kayamanan, nabaliwala because of their low moral sa harap ng ating Panginoon. So in terms sa providence ng ating Panginoon, ipinaranas niya sa atin yan. At number one na ipinararanas ng Panginoon sa pag-administer niya ng kanyang providence ay yung
spiritual aspeto sa atin. Muli po, no, yung palang sa ating puso't isipan, nandun na yung thought na may Diyos. Malaking bagay po yun. Maraming mga tao, wala sa isip nila talaga ang Diyos. Marami sa mga tao hindi kumikilala sa ating Panginoon. May estudyante po ako ngayon. So sabi niya, Sir, I'm sorry to say, I know that you are a pastor, pero grade na rito, grade 12. So sabi niya, no, pero hindi po ako naniniwala sa Diyos. No? Kasi every Monday, meron po kaming chapel hour. Okay? So ako rin pinag-preach pa. Hindi siya ma-attend. No? As a Christian school, mandatory po namin ito, part po ito. No? Pero umarin man siya siguro mga 2 beses lang since nag-start yung school year. But, yung nga po, nagkausap kami din, sabi niya, hindi siya niniwala sa Diyos. So, on that age, for me, taking opportunity. No? Taking opportunity. Sabi ko sa kanya, sige, ganito, okay, hindi ka naniniwala sa Diyos, etong isa naniniwala sa Diyos. Okay po. Kung makakakausap din ho kayo ng ateista, gamitin yung argument na ito. Okay? Tinuruan pa. Kaya anyway po, kasi marami ho yan ngayon, no? Marami yan, no? Especially sa mall, magpunta ho kayo dyan, no? May mga makakausap ho kayo dyan. Hindi naniniwala sa Diyos. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, kung ang tao hindi siya naniniwala sa Diyos, so therefore, ano ang paniniwala niya sa kamatayan? Wala lang. So ibig sabihin, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, parang isang bagay lamang tayo. Pag ang tao namatay, wala lang. Matunaw ka, o anyway, hindi ka naman kasi naniniwala sa Diyos. So, kung hindi naniniwala sa Diyos, sabi sa Kanya, so ibig sabihin, walang saysay sa'yo at hindi ka rin naniniwala sa life after death. Sabi niya, yes sir. Okay. Okay, given. So, wala. So, ibig sabihin, ikaw hindi naniniwala sa Diyos, ito naniniwala sa Diyos. Kung pareho kayong mamatay at ikaw ay tama, itong naniniwala sa Diyos, wala rin siyang problema. Tama po? Wala rin siyang problema. Makaka-benefit siya doon sa iyong paniniwala. Tama po? Gets po niyo yung point? Di ba? Pero sabi ko sa kanya, what if kung ito ang tama at ikaw mali at namatay kayong dalawa? Tingin mo makaka-benepisyo ka sa paniniwala niya? Hindi. Hindi. So kung, why don't you try, sabi ko sa kanya, no? Na maniwala muna at manalangin, mapag-aralan mo, kaming mga naniniwala sa Diyos. Wala namang, walang masama or walang mababawas sa iyo. Medyo napag-isip po siya. Medyo napag-isip po siya doon. So, part po iyon ng providence ng ating Panginoon. Nalirpak na mag-isip tayo sa ating pusong isipan na may Diyos. Providence yun ng ating Panginoon. At ipinakita niya yun. Ibinigay niya yun. Naniniwala nga sila yung mga Israelite. Naniniwala sila kay Yahweh. Naniniwala sila. Kaya lang, ang problem during that time, naniniwala kami sa iyo, Yahweh, pero kami pa rin yung masusunod. Yun ang problema. Ganon din naman ang tao ngayon. Naniniwala sa Diyos, but in the end, ako pa rin ang masusunod. No? May English teacher kami, medyo in-override ko lang yung aking authority over them. Kasi sabi ko, natanggalin sa, parang sa literature time nila, magpapatula siya ng, I don't know kung alam niyo yung tula ng Invictus by William Hen, di ba? Invictus, di ba? Sabi doon, I am the captain of my soul. Medyo allergy, may problema ako doon, may allergy ako doon, no? Never na hindi tayo pwedeng maging captain ng ating soul. No? Iisa lang ang captain ng ating soul. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No? Never tayo nun. No? Pag mas sumama loob niya, sige na. No? Sumama na loob mo, pero hindi ko papayagan. Ipa-memorize mo yan sa estudyante. No? Kasi magiging humanistic view na yun. No? Kaya ang tao, sinasabi niya, bagamat naniniwala siya sa Diyos, pero sinusunod niya pa rin ang kanyang sarili kasi hindi niya alam na ang namumuo pa rin sa likod ng kanyang conviction ay humanistic view. Di ba? Wala akong problema ngayon sa mga karapatan. No?
okay yan. No? But the question is, may limitasyon din po yung ating karapatan. Di ba? So, yan ngayon yung mga maraming sinisigaw eh. Okay lang po yun, no? Human rights, no? Tulad yan, pagdating sa human rights na kino-question, I think naging ano rin ito sa social media. Di ba social media, nabasa din ho natin, parang bumaliktad na, parang nababaliktad. Instead na yung simpatsya ng tao ay doon sa biktima, no, nagiging simpatsya ng tao doon na sa ano, no, sa gumawa ng hindi maganda doon sa tao, no? Kasi bakit? More on humanistic yun eh, no? Yung karapatan na tutuwis, no? Ganun din during that time, no, ni Amos. Kaya kasi sinabi ng ating Panginoon, galit na galit siya, di ba? Yung mga mahihirap lalong naghihirap, no? Yung mga nasa gobyerno, yung hari, si King Jeroboam II, no, hindi niya binibigyan ng atensyon yung mga mahihirap at lalo pa nilang pinapahirap ito at binibiktima. But instead, no, ang binibigay niya lagi ng pabor, no, ay yung mga nasa matataas lamang. So, sa pagbibigay ng ating Panginoon ng providence sa kanyang mga pinili, the mere fact na mag-isip po tayo noon, malaking bagay ho iyon kasi doon matedetermina natin, no, yung kanyang kabanalan at yung ating karumihan, matedetermina natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Pangatlo po, kasama po sa kanyang pakikiusap sa tao, sinasabi din niya yung kanyang pangako. He promised security. Sa ating pong aral, may tinatawag po tayong eternal security based sa ating salvation. Ibig sabihin, naniniwala po tayo, once saved is always saved. Hindi ito mawawala sa kanya. Promise security. Unang-una, yung kanyang presensya, His presence. May tinatawag din po tayo sa ating theology na omnipresence. Ibig sabihin, ang Panginoon, kahit saan ka magpunta, andun siya. No, lalo na sa kanyang mga lingkod, lalo na sa kanyang mga anak. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ito alam ng ating Panginoon. Bagamat yung ating kapwa-tao, hindi makita kung ano ang ating ginawa, pero ang ating Panginoon, alam niya yan. Present siya sa ating buhay. Kasama po yan sa kanyang pangako ng seguridad sa ating buhay. Na hindi niya tayo iiwanan. Na palagi niya tayong titignan at gagabayan. Again po, ganon din po yung kanyang ginawa sa mga at ginagawa sa mga Israelita. Ganon din po sa atin. Bagamat nabanggit ko po kanina, aware po tayo, no, sa giyera sa Israel, pero kung ating babalikan, di ba? Paano ba uli nabuo ang Israel bilang isang nation? Di ba after World War II? After World War II, kaya nga tayong mga Pilipino, wala tayong visa dyan eh. Pwede tayong punta ng Israel na walang visa for, kung hindi ako nakakamali, 2 weeks ata o 3 weeks pwede, no? Na wala kang visa. Parang gift sa atin ng Israel iyon kasi tayo yung isa sa mga nation na pumirma after World War II sa United Nations, nakilalanin sila bilang isang bansa. And akala din kasi ng mga tao sa buong mundo, hindi na nag-e-exist yung bansang Israel. No? Kasi after nung Roman persecution, of course, nag-scattered sila. Okay? So doon na lang nalaman. Of course, may race being a Jew, pero no, ang akala ng maraming tao noon, merong lahi bilang isang Hudyo, pero ang paniniwala, wala ng bansa bilang isang Israel. Okay, and then after World War II nga, no, so yung mga Hudyo na kung saan nagbalikan doon, no, sa Israel. Yung alam kasi during that time, they can live together naman with other race, tulad na sinasabi yung mga Palestinian. Pero kasi
Hindi na original na mga Palestinian residents iyon, no? Nung nag-scattered ang mga Hudyo, yung place na yon, in Old Testament pa lang, sinabi din doon, yung totoong lahi ng mga Palestinian, wala na yon. So yung mga tumira doon, galing ito sa mga iba't ibang Arab nation, Arab state. And then they claim themselves as a Palestinian. Well, walang problema doon. Titignan po natin dito kung paano sila ginabayan pa rin ng ating Panginoon yung presensya niya. No? Na hanggang ngayon. No? So imagine, no, from ilang years lang yan, na-form sila, if I'm not mistaken, 1949 or 50, something like that. So yung up to this present, bilang isang Israel, lumakas na bansa. I mean, masabi mo talaga na nandun pa rin yung presensya ng Panginoon, no, sa kanilang buhay. Bagamat marami kumikritik sa kanila ngayon, no, dahil sa pagganti na kanilang ginawa doon sa pag-atake sa kanila. For me, yung aking personal prayer, no, both matigil na iyon, and then pagpalain din ng Panginoon kasi marami na rin namamatay sa kabila, no, sa Palestine, sa Gaza, including mga bata. Okay? No, pero ingat, again, han ng ating Panginoon iyon at will ng ating Panginoon. So, let us see. But anyway, makita po natin yung presensya ng ating Panginoon sa buhay ng mga Israelita, then and now, ganun pa rin. Sa ating buhay bilang isang Kristiyano, ganun din po. The moment na tayo ipinanganak ng ating Panginoon, di ba? You read Psalms 139. The moment na ipinanganak tayo sa mundong ito, yung presensya ng Panginoon, base sa kanyang pagkakapili sa atin, nandun pa rin. Hindi po ito mawawala. Nakasama po ito sa kanyang mensahe na kanyang pakikiusap sa atin, yung kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan. Pangalawa po yan, yung His guidance. Ginagabayan niya pa rin tayo. Paano natin ito malalaman? No, yung kanyang paggabay sa atin. Simple lamang po. No? Again, the moment na when we determine kung ano yung mali at tama, kung ano yung marumi at malinis, andun ang guidance ng ating Panginoon sa ating buhay. Muli, ulit ko po sasabihin, maraming tao, hindi na nila alam talaga kung ano ang tama at mali. At hindi na nila ma-recognize kung ano ang malinis at kung ano ang marumi. No? Grasya ng Panginoon sa ating buhay kapag patuloy pa rin natin itong nagagawa at nadedetermine sa ating buhay. Na palagi nating ipanalangin. No? Ang nakakatakot, no, sa ating buhay kapag hindi na natin o hindi na tayo marunong kumilala kung ano ang tama at mali. Kasi iisa lang magiging direction yan. Puro mali na yun. Nakakatakot sa ating buhay kapag hindi na tayo marunong i-recognize kung ano ang marumi, no, at malinis. And again, isa lang ang patutunguhan nun, puro marumi. Pero hanggat nangyayari yon sa ating buhay, nandun yung kanyang paggabay at continue na i-praise at purihin ang ating Panginoon dahil sa mga bagay na yan. Siguro marahil sa ating panalangin, pwede natin panalangin. Mawala na ang lahat sa ating buhay, wag lang ang presensya ng Panginoon. Mawala na ang lahat sa ating buhay, iwanan na natin lahat, wag lang yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Kasi pag yun nangyari, talagang wala na. No? And as if, kapag hindi ka na naniwala sa Diyos, no, or kapag inignore mo ang salita ng Panginoon, ang kasunod na rin yan, no, domino effect na yan. No? Mawawalan na rin siya ng kredibilidad sa iyong buhay. No, kasi nga sinusunod mo na ang iyong sarili. Kasi nagiging humanistic view ka na. Then panghuli po, is protection. Is protection sa ating buhay. Historically speaking, again, naging conscious po ang evangelical world nung nagkaroon ngayon ng kaguluhan. Bagamat even nung 1976 o hindi ko na matandaan yung date, yung tinatawag na 6 Days of War ng Israel against sa 7 nations ata, Arab country. No, makita natin kung paano pinoprotektahan ng Panginoon, no, yung then and now, yung buhay ng mga Israelita.
Bagamat question, Pastor, paano yan? 3 million Jew ang pinapatay ni Hitler during World War III. World War II, sorry. World War II. Hindi ba sila pinrotektahan ng ating Panginoon? Yun yung tinatawag na Holocaust sa history. No? Yun ay discipline ng ating Panginoon sa kanila as a nation. In order for them to go back. As part ng prophecy. No? Part din po dito na prophecy that all Israelites will return again to their country. Part po yun. No? Kaya inalaw yun ng ating Panginoon. And yung remnants, yung remainings, no? And again, as a nation now, yun yung pinoprotektahan ng ating Panginoon. Ganon din naman po sa atin. Continuous po yung proteksyon ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na kanyang anak. No? Anong klaseng protection? May threat ba sa ating buhay? Either physical or spiritual threat yan sa ating buhay. Nandun ang protection ng ating Panginoon. Marahil sa ngayon, wala tayong physical threat sa ating buhay. Wala naman po talaga. But spiritually, may threat po sa ating buhay. At kung hindi po tayo magiging conscious, yung spiritual threat na yan sa ating buhay, masusunod ho natin yan. Ano ba yung mga spiritual threat na yan, no, sa ating buhay? Muli po, balikan po natin yung kaninang sineshare po po. No? Kapag ang kasinungalingan o kamalian, bagamat na-determine natin iyan, pero pagka medyo ikaw ay, kumbaga, parang binigyan mo ng pansin iyan o pumabor ka dyan, no, dire-diretso na po iyan. Example, may kapatiran, nakakalungkot, no? Diniscuss yung white lies. White lies daw. No? White lies. No? Kaya pastor, wala namang masama dun sa white lies, di ba? No? ano sa palagay nyo? Wala bang masama sa white lies? May iba rin yun. No? Yun yung mga spiritual threat, no? Sa ating buhay. No? There's no such thing as white lies. No? Spiritual threat yun. No? Yung thought na kung saan ay bagamat tayo ay tao, no? Tayo ay being na kung saan nasasaktan, okay? Yung ating damdamin, nasasaktan tayo kapag may umatake sa iyo, may umatake sa atin, masasaktan tayo. Natural po 'yun. Pero ano yung usual na nagiging response natin, reply natin, kapag nasasaktan tayo? No? Gagalit. Diba? At pag nagalit ka, ano yung naglalaro sa isip niyo? No? Gusto mong gumante. No? Welcome, lato tayo yan. No? Kahit kami mga pastor. No? Ganun din ho yung aming nasa isip. Kasi ganun din yung aming nararamdaman. Lahat po tayo dyan. At kapag iyon ay iyong in-entertain, iyon ang spiritual threat sa ating buhay. Remember mga kapatid, the moment na ikaw ay masasaktan, bagamat masakit talaga, at hindi ka komportable, at gusto mong gumante, manalangin ka agad. Panalangin ng pagpapatawad. Panalangin ng pang-unawa. Bagamat sabi sa akin ng isang kapatiran sa ibang simbahan, Pastor, napaka-idealistic niyan, ang hirap gawin. Yes, mahirap talaga gawin. Kumbaga idealistic siya talaga. Pero part iyon ng spiritual protection ng ating Panginoon sa atin. Na kung hindi natin ito gagawin at hindi tayo magiging conscious sa bagay na iyon, ayun, kaya magiging bitter ka ngayon. Ang mamumuo sa iyo, yung bitter. Diba? Muli po, aware tayo sa social media, diba? Marami tayong nababasang mga parang kino-quote, no? Sa social media, yung tinatawag na hugot.
Di ba? Yung mga hugot. So, mapapaisip ka na lang at mapapang-easy ka na lang, no? Kapatid na to, may ano to. May problema to, may hugot to, no? May bitter ito, no? No? Kasi ine-express niya kung ano yung kanyang nararamdaman, no? Probably, hindi niya ma-express personal, pero, no? Pagka ganun mga kapatid, mas maiging humanap ka na ng ano talaga, yung makakausap. No? Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo nga ma-express, i-express mo social media, libo-libong makakakita niyan. Di ba? Libo-libong makakakita niyan. So, iba't ibang pag-iisip yun, perception nun, kung ano yung tingin nila sa iyo, no? No, manalangin ka sa Panginoon kung sino yung trusted person na kausapin mo, na makakapagbigay sa iyo sana mo makakapagbigay sa iyo ng payo. But at the same time, ito po kasi, at the same time, guidance counselor din po ako sa school. Yung estudyante o yung tao, okay po, pagka may kinakounsel, of course, number one rule po dyan, makinig ka. Makinig ka sa sinasabi. And basta pag tapos na siya, siyempre, i-analyze mo yun eh. Ipapakita mo sa kanya na kung saan sa part nila, sila ay may pagkakamali din. Yun na nagiging problema sa counseling. Kapag ayaw niya nang marinig yung kanyang mali. Again, spiritual threat po yun. Kapag ayaw mo nang marinig yung ginawa mong kamalian, spiritual threat po yun. Tulad po nito, di ba? Pinalalayas na nga si Amos eh. Lumayas ka rito, bumalik kasi dito kayo, ka mag-preach sa amin yan. Lumayas ka na rito. Spiritual threat po yan. At yung ating Panginoon, pinoproteksyonan niya tayo doon. Promise niya yun, pangako niya yun. The moment na nakinig ka pa at na-recognize mo, muli po, tama at mali, nandun pa. Ang promise ng ating Panginoon. So mga kapatid, na kung saan nakita natin kung paano dinil ng Panginoon ang Israelita as a nation, as individual doon kay Amos, ganoon din po sa atin. Hindi naman din natin pwedeng sabihin napaka-special talaga ng mga Israelita. No, according sa plan ng ating Panginoon, yes, nandyan ang presensya ng mga Israelita, kinraid sila ng ating Panginoon kasi ito yung magiging foundation ng Christianity, ng ating belief patungo sa ating Panginoon. At makita rin naman po natin na kung saan paglipat naman ng New Testament, ito rin palagi yung ginagawa at ipinapangaral ng ating Panginoong Hesus. Nang lahat ay dapat nakapokus sa Kanya. And the way He chose His disciple, kahit anong uring profession meron tayo o ating ginagawa, once na tinawag tayo ng ating Panginoon sa ministeryo to involve sa ministry, maraming klase ho yan sa ministeryo. Nung college ako, yung time na naging Kristiyano po ako sa group sumunod sa ministry. Well, of course, that time di ako pwede mag-preach, hindi man akong pastor. That time di man ako pwede involved sa admin task. No, kasi college pa lang ako noon. Hindi naman nila i-entra sa akin iyon. No? So, napansin ko, wala ka naglilinis ng simbahan. No? So, for 10 years, no? Yun po yung aking ginawa. And I enjoy it. So, doon po na-realize na tinetrain ako ng Panginoon and the Lord is calling me na kung saan again, no, hindi naman lahat ay pwedeng mag-pastor din. So makita lang po natin sa buhay nito ni Amos, yung kanyang being a simple shepherd, pero hindi siya ordinary shepherd in terms of integrity, credibility, na siya ay faithful servant of God. Yung kanyang puso ang tinignan ng ating Panginoon. So again, whenever there is a message yung ating Panginoon, no, sa buhay natin, i-recognize to agad natin, i-admit natin, ganun din sa ating kapwa na ating may share. Tayo po natin tumayo, manalangin. Panginoon, maraming